Namatay na ako at nabuhay muli ng 100 beses. Naranasan ko na ang mahigit 100 kapanapanabik na paraan ng pagkamatay. Mga baril, pagsabog, pagbagsak mula sa mga gusali. Sa bawat pagkamatay ko, mabilis akong nabubuhay muli sa loob ng ilang segundo. Lahat dahil sa bilyon-bilyong nanobots na na-implant sa aking daluyan ng dugo. Ngunit kahapon lang pinatay ako ng isang tao. Ito ang pinaka-nakakahiya na araw ng buhay ko. Nakagapos ako sa isang upuan, hindi makagalaw habang itinutok ng magnanakaw ang nail gun sa aking mahal na asawa. Hindi! Nakagapos ng mga lubid, wala akong magawa kundi panoorin ang mabilis na pagbanaw ng buhay ng aking asawa sa harap ng aking mga mata habang ang aroganting magnanakaw ay nakatayo, malapit, nagmamalaki ng may kasamaan. Nangangako ako hahanapin kita, tatapusin kita. Dapat mo na akong patayin ngayon dahil wala ka ng pangalawang pagkakataon. Ipinapangako ko sa iyo. Salamat sa payo. Sa aking pagkagulat, hindi ako namatay. Sa halip, nagising ako sa isang laboratorio. Ang aking katawan ay nilagyan ng iba't ibang mekanikal na aparato. Tumingin ako sa paligid nang may pagkalito sa aking kapaligiran, nawalan ng lahat ng aking alaala. Biglang pumasok si Dr. Kim, ang may-ari ng laboratorio. Palihim silang nagde-develop ng mga espesyal na armas na kayang ayusin ang mga tungkulin ng katawan ng tao. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang misteryosong teknolohiya na kayang bumuhay muli ng mga tao mula sa kamatayan. Bilang isang elite na sundalo ng Special Forces, natural na naging isa ako sa kanilang mga test subject. Matagumpay akong binuhay muli ni Dr. Kim sa pamamagitan ng nanotechnology, pero akala ko nagbibiro lang siya. Parang napansin ni Dr. Kim ang pagdududa sa aking mga mata, kaya ginupit niya ang aking palad. Ano ba yan? Doc, grabe. Na-inject na nila ang hindi mabilang na nanobot sa aking katawan sa pamamagitan ng mga espesyal na pamamaraan. Pinalitan ang aking normal na dugo at kumalat sa bawat sulok ng aking buong katawan. Hindi lang nito naabot ang aking tunay na muling pagkabuhay sa bawat kahulugan, kundi binigyan din ako ng nakakatakot na sa pamamagitan ng kakayahang mabilis na magpagaling ng mga sugat. Lahat ng ito ay pansamantalang masyadong mahirap para sa akin na tanggapin, kaya't bumalik ako agad sa aking kwarto at sinuntok ang sandbag na ginamit ko sa loob ng 10 taon. Sa aking pagkagulat, madali ko itong nabutas sa isang suntok. Napagtanto kong nagbago ang aking katawan, kaya't muli kong inihampas ang aking kamao sa pader sa harap ko. Nang makita ko ang napakalaking lakas na dulot ng aking sariling lakas, ako'y nasabik at hindi ko maalis ang pakiramdam na may nakalimutan ako. Habang nag-iisip, nakita ko si Alice na nabago rin. Ngunit nang marinig ang musika, biglang bumalik sa aking isipan ang isang buhos ng mga alaala. Naalala ko ang eksena ng pagkamatay ng aking asawa noong araw na yon at ang nakakasuklam na mukha ng aking kaaway. Ang galit na aking pinipigil ay tuluyang sumabog. Sa sandaling iyon, isa lang ang nasa isip ko, ang personal na ipadala siya sa Diyos at ipaghiganti ang aking namatay na asawa. Hindi ko pinansin ang mga pagtatangka ni Alice, napigilan ako at umalis ako roon ng diretsyo. Hindi inaasahan, biglang narinig ko ang boses ng doktor sa aking mga tainga. Saan ka pupunta? Doc, paano ka nakakapagsalita sa akin? Mayroon kang 1 bilyong wireless microprocessors sa iyong utak. Kailangan kitang bumalik dito ngayon din. Mayroon pa akong hindi natatapos na gawain. Ang kanyang mga salita ay biglang nagpaalala sa akin na ang mga nanobots ay maaaring magkaroon ng mas makapangyarihang mga aplikasyon, kaya agad akong nagsimulang mag-eksperimento. Tama nga, mabilis kong ginamit ang mga nanobots upang maghanap sa mga global search engines at mga database ng pulisya, natagpuan ang lahat ng impormasyon at lokasyon ng aking kaaway. Pagkatapos, sa loob lamang ng ilang minuto, natutunan ko ang mga teknik sa pagpapalipad ng eroplano. Hindi nagtagal, naharang ko siya sa isang lagusan.